Sa ating ulat panahon naman, naglandfall sa ikalimang pagkakataon ang bagyong Yolanda sa Concepcion, Iloilo kaninang pasado alas 12 ng tanghali. At nakataas pa rin ang public storm warning signal number 4 sa ilang lalawigan sa Visayas. Alamin na natin ang update sa bagyong Yolanda mula kay April Enerio sa Pag-asa DOST. April, magandang hapon sa iyo. Salamat, JC. Magandang hapon din. Tama ka, no? 5 beses na nga tumama sa kalupaan ng Pilipinas itong si Bagyong Yolanda. Una na naglandfall ang bagyo sa Guiuan, Eastern Samar, 4:40 ng umaga. Alas 7 ng umaga naman, sa may Tolosa, Leyte. By 9:40 a.m. dumaan ang mata ng bagyo sa Daang Bantayan, Cebu, and an hour later tumama naman ito sa kalupaan ng Bantayan, Cebu. At ang ikalimang landfall nga ng bagyo ay sa Concepcion, Iloilo ngayong tanghali. Ayon kay Pag-asa Weather Forecaster Alzar Aurelio, inaasahan pa ang 2 hanggang 3 beses na pagtama sa kalupaan ng bagyo. Sa may southern part po yan ng Mindoro late this afternoon at sa may Busuanga naman ngayong gabi. Hanggang sa dumiretso yan dito sa may West Philippine Sea. Kahit na ito na nga ang pinakamalakas na bagyo na humagupit sa Pilipinas ngayong taon, pati maging sa buong mundo, ang silver lining naman ito ay mabilis ang pagkilos na naturang bagyo at 40 kilometers per hour. At inaasahan na bukas ng umaga ay nakalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Kumpara kaninang alas 5 ng umaga kung kailan taglay nito ang lakas ng hangin na 235 km per hour, ay bahagya namang humina ang bagyo ngayong magtatanghali na may maximum sustained winds na 215 km per hour. Bahagya itong humina dahil sa land interaction o pagtama nito sa kalupaan. Ngayon narito ang updated Pag-asa Public Storm Warning Signal sa buong kapuluan. Makakaranas na masungit na panahon ang may signal number 4 sa Luzon, particular na sa may Occidental Mindoro, Southern Oriental Mindoro, Romblon, Calamian, Group of Island at Masbate. Kasama rin sa signal number 4 ang Visayas, dyan sa may Northern Cebu kasama na ang Cebu City, Bantayan Island, Northern Negros Occidental, Aklan, Capiz, Antique, Iloilo at Guimaras. Stormy weather rin ang mararanasan sa mga lalawigan under signal number 3 dito sa Luzon, particular na sa natitirang bahagi ng Occidental Mindoro at Oriental Mindoro, Burias Island, Sorsogon, Marinduque, Ticao Island at Northern Palawan kasama na ang Puerto Princesa. May signal number 3 din sa may Visayas, dyan sa may Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Leyte, Southern Leyte, Bohol, natitirang bahagi ng Cebu, Negros Oriental, natitirang bahagi ng Negros Occidental, Camotes Island at Biliran Province. May signal number 3 din dyan sa may Mindanao, particular na sa may Dinagat Province. Samantala, asahan ang mga pag-ulan at pagbugso ng hangin sa mga lugar under signal number 2 ngayong hapon at gabi. Nananatili sa signal number 2 ang Metro Manila, Bataan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Southern Quezon, Camarines Sur, Lubang Island, natitirang bahagi ng Palawan at sa may Albay. May signal number 2 din dyan sa may Siquijor at sa Surigao del Norte, ang Siargao at Camiguin. At may signal number 1 naman sa Luzon at Mindanao, kabila na ang mga probinsya ng Pampanga, Zambales, Bulacan, Camarines Norte, natitirang bahagi ng Quezon kasama na ang Polillo Island at Catanduanes. May signal number 1 sa Mindanao, dyan sa may Surigao del Sur, Misamis Oriental at Agusan del Norte. Tulad na lamang ng paulit-ulit natin napapanood, naririnig at napapaalala, huwag nang maging pasaway at makinig sa inyong mga opisyales kaugnay ng paglikas, lalong-lalo na sa mga talaga naman dadaanan pa ng bagyo, kung saan posibleng magdala ng pagbaha, landslides at malalaking storm surges na maaaring umabot sa taas ng 3 palapag na gusali. Hindi po namin kayo tinatakot, pero pinaghahanda namin kayo para na rin sa inyong kaligtasan. Mga kababayan, itong si Bagyong Yolanda na nga ang pinakamalakas na bagyo ngayong taon sa Pilipinas. Sa ating mga nakalap na detalye mula sa US Navy's Joint Typhoon Warning Center o JTWC, umabot ito sa lakas ng hangin na 195 miles an hour or 310 kilometers per hour. Ang pagbugso naman ay 235 miles per hour or 380 kilometers per hour. Equivalent po ito ng Category 5 hurricane in the west, ang top scale o pinakamataas na kategorya para sa mga tropical cyclones. Ayon kay Jeff Masters, Director of Meteorology sa isang US-based Weather Underground, ang taglay nitong lakas ng hangin ay isa sa pinakamalakas na bagyong naitala ngayon sa buong mundo at ang pinakamalakas nga na tumama sa kalupaan.
Ayon naman sa National Oceanic and Atmospheric Administration Bulletin, inaabot na ni Typhoon o umabot na ni Typhoon Haiyan ang theoretical maximum intensity for any storm anywhere. So itong ating mga nakalap na pahayag mula sa mga eksperto is enough to convey how strong this typhoon really is. Patuloy naman ang ating pagmomonitor kay Bagyong Yolanda, kaya't i-check lamang ang Panahon TV Facebook at Twitter accounts kung saan hindi lamang weather updates sa monitor, pati maging dam levels at flood alerts, traffic, suspension of classes, cancellations of flights, and any other relevant information tulad na lamang ng mga infographics at tips na dapat malaman at tandaan ng ating mga kababayan. Lahat ng yan ay makikita sa Panahon TV Facebook and Twitter accounts at pati maging sa aming website sa www.panahon.tv. Maging una sa balita kay Bagyong Yolanda, ang tabayanan ng ating susunod na update mamayang 3:00 ng hapon at magpapatuloy ang Panahon TV Typhoon coverage hanggang hating gabi dito mismo sa Pag-asa, kaya tutok lang sa PTV Channel 4. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa DOST. Ako po ang inyong weather girl April Enerio para sa Telebisyon na Bayan. Balik sa iyo, JC. Maraming salamat sa iyo, weather girl April Enerio.